At yun na nga no mga kabayan, sa pagpapatuloy nga ng hearing, kaugnay nga dito sa pagkamatay ni Vice Mayor Almeda, atin ngang nalaman na persons of interest nga pala itong si Mayor. Dahil ang kanyang bodyguard ay kamag-anak ng suspect sa pang-aambush dito nga kay Vice Mayor Almeda. Atin nga rin napag-alaman na noon pa ay meron na nga pagbabanta sa buhay ni Vice Mayor at ng dating Mayor. Kaya naman sila ay nagpa-blatter sa nooy hepe ng kanilang probinsya. Ngunit nang balikan dito sa Senado kung nasaan na ang blatter, ayon nga sa kanilang hepe ay nawawala na daw. Bukod sa nawawala na yung blatter, nakalimutan na rin daw ni hepe yung description ng suspect na pinablatter ng dating mayor at ni vice mayor. Pero nga dahil sa niyari siya ng mga senador sa Senate hearing, bigla nga niyang naalala yung description ng mga suspect. Kaya naman naging katakataka kung ito bang si Hepe ay involved sa nasabing ambush. Sa tingin niyo mga kabayan, sangkot ba si Hepe sa nasabing pang-ambush kay Vice Mayor? O di kaya'y pinagtatakpan niya ang mga nang ambush kay Vice Mayor? Comment nyo nga yun sa baba at huwag nyo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Po, Your Honor. Tungkol po kay Sir Dennis po, De Guzman, sir. Actually po, sir, 1 year po bago po nangyari yun sa kuya ko, meron po kaming police blatter na meron po siyang threat sa kuya ko. Kasama na rin po yung running mate ng kuya ko si Tumaru po. Alam po yan ni COP po namin dati, si Major Zambale po. Pero hindi po nila nalalagay sa blatter sheet po. Nilagay po nila sa bond paper to protect po yung yung usapan po namin. Pwede niyo pong tanungin si si Major Zambale po tungkol po doon. Major Zambale. Zambale. Siya ang hipe noon 1 year ago. Yes po, Your Honor. Opo ka dyan. Can you give us the details of the threat that was recorded in your police blatter? Yeah. Sir, good morning, sir. I am Police Major Zambale, sir. The acting chief of police that time, sir. 1 year ago, sir. So, last year po, sir, I was invited by the former mayor or ex-mayor Tumaru, sir, sa bahay po nila, sir. And they reported, sir, na yun nga po, sir. May nag-report po sa kanila, sir, na mag-asawa. And yun po mag-asawa, sir, narinig daw po nila, sir, na meron pong threat sa buhay ni ex-mayor and vice mayor, sir. But yun nga po, sir, ang gusto po nilang mangyari that time, sir, is to record the blatter, sir, inside the house of the former mayor, sir. So as the chief of police, sir, hindi po namin record, sir, sa loob ng bahay ni former mayor yung incident. But kinausap po namin yung mag-asawa, sir, na bumalik po kinabukasan sa police station, sir, in which, sir, doon po namin i-record yung incident, sir. At unfortunately, sir, hindi po bumalik, sir, yung mag-asawa sa police station, sir. Anong alam mo doon sa threat? Anong particulars ng threat na yun? Ano sinabi? Vague po yung information, sir, na dinisclose po nung mag-asawa, sir. Pero po ang description nila, sir, is one of the security or bodyguard of our mayor, sir. Sino? Yun, hindi po nila na-disclose yung pangalan, sir. Just the descriptions po, sir. Kasi takot sila. Yes, sir. But one of the bodyguards, papatayin sila? Hindi po nila, sir, hindi po nila confirm, sir. Ako naman na chief of police. Uy, kalit na, simple yan eh. Sabi magpapablatter dahil may threat, tapos hindi mo tinanong kung anong klaseng threat. Yun lang. Yes, sir. O hindi mo tinanong. Sir, hindi po namin na-blatter, sir, kasi sa loob po ng bahay, sir. Kung hindi nga ma-blatter, granting that your protocol says that hindi pwedeng dadalhin ang blatter box sa loob ng bahay ng isang private individual. Kung magpa-blatter kayo, pumunta kayo sa stasyon to make it official. Okay, granted na gano'n ang protocol natin.
Hindi mo tinanong anong particulars ng kwan. Kasi sabi mo, takot pumunta sa police station at magpa-blatter. Hindi mo tinanong kung anong klaseng threat yun. Death threat po, sir. Threat po sa buhay ni ex-mayor at ni vice mayor, sir. Ex-mayor at ni vice mayor, Yes, sir. saan nanggagaling ang threat? Yun nga po, sir, ang pinipinpoint po nila, sir, is the bodyguard, sir, ni mayor, sir. Walang sinasabing particular na pangalan? Wala po, sir, sinabing particular na pangalan, sir. Description lang sabi, Mr. Chair. Yeah. So ano yung description doon sa bodyguard ni Mayor? Your Honor, sir, unfortunately po, yung records po, sir, yung pinagkasulatan po namin, sir, hindi na po namin mahagilap, sir. At hindi mo na maalala? Hindi na po, Your Honor. Come on. Come on. Come on, Colonel. You're smarter than that. Hindi kasi, Colonel ka po. Major po, sir. Hindi ka maging major kung kayo po ay medyo mahina. Ano po. Isa pong sumbong tungkol po sa banta sa buhay ng isang vice mayor, kahit pa ito'y kupong-kupo, matatandaan mo. Imposible hindi mo matatandaan. At saka isa pa, maidagdag ko. Okay, so protocol ninyo na hindi kumuha ng blatter sa residente ng isang tao na gusto magreklamo. What if yung tao ay disabled and hindi siya makapunta sa presinto? Dapat yung pagpunta niya doon sa bahay niya just because hindi siya makapunta sa inyong presinto, tinatanggap niya na yon. As long as pumipirma siya at may testigo ka na siya talaga yung pumipirma at nagpa-file ng blatter, hindi kinakailangan lahat ng tao papunta niyo sa presinto na para makuha yung blatter. Ano ba yan? Ito ba nasa batas po natin PNP? O ito'y protocol lang na inyong presinto? O protocol mo lang sarili? Yeah, but before you answer, I would like to acknowledge the presence of our minority leader, Senator Coco Pimentel. Thank you, Your Honor, for coming. You may respond. Hindi ako maniniwala, Major, na nakalimutan mo na yon. Especially the fact na pinapunta ka sa bahay. Buti sana kung nakaupo ka dun sa presinto and then araw-araw iba't ibang pupunta ng mga complainant, iba-ibang tao, makakalimutan mo yon. Nagkahalo-halo na, magkakapareho. Pero unique to eh. Pinapunta ka dun sa bahay para pagsumbungan, para pagsabihan na may death threat sa isang tao, isang family. And you wouldn't forget that. Hindi mo makalimutan yan. Ngayon, nakalimutan mo na. Your Honor, sir, may I request the investigator po na kasama ko nung time na pinatawag po kami nun, sir. So, nagugas kami ka, nagpunsyo Pilato ka. No, No, sir. No, I don't want to speak to the investigator. You, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw ang tatamaan dito. Yes, sir. Bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon? Ikaw ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. I don't believe na makakalimutan mo yung isang napaka-importanteng detalye. Sir, Kahit pa sabihin natin many years ago pa yon. Yes, How long ago was this? How many years ago? 1 year ago, sir. 1 year ago lang. Buti sana kung dekada na. 1 year ago. Yes, sir. Ako, tanungin mo ako ano mga pinanggagawa ko, ano mga nakita ko sa programa ko 1 year ago, matatandaan ko pa eksakto. Mas bata ka pa sa akin twice. Sir, Don't tell me na ikaw ay may Alzheimer's na. none, sir. Oh, none. So, baka nagmaang-maangan ka lang. No, sir. Ang naalala ko po, sir, talaga na description is, Ilocano, sir, is nakutong, sir. Kasama ko naman po. Nakutong. Yes, nakutong. Ibig sabihin payat. Yun din po, sir. That night, sir, kasama ko din po, sir. Ngayon, naalaala mo na. Kasi kanina sabi mo, hindi mo na alaala. Ngayon, naalaala mo na. And then, Sir. ano ba mataba sa Ilocano? Ha? Malokmek. Siguro, baka sinabi malokmek. Ngayon, binaliktad mo, nakutong. Kasi sabi mo, that fits the description ang binibigay. Sabi nila, ito yung tinuturo nila. Yes, so, sir. kung itong tinuturo nila, dapat malang katawan. Bakit? Payatot ba ito 1 year ago? Hindi ka po kilala yan na, sir, 1 year ago, sir. I'm not saying na kilala mo. I'm saying na yung nakutong, payat at saka mataba, sobrang, kung tama yung mga sinasabi nila, sobrang pagliit niya agad. Yes, sir. Yung pong sinasabi ni Sir Roel at ni ni Ma'am Julie, actually, present po sila nung gabi na pinatawag po kami, sir. Bali, dalawa pong tao, sir, yung sinasabi nila, sir. Ang naalala ko po, sir, is yung nakutong, sir. Okay, matanong ko lang ito si Sir Ruel. Sir Ruel, Mr. Chair, excuse me. Okay, Yes, so, Your Honor. sabi mo kanina, alam ni Major at ang nagbanta
sa blatter ay si Dennis de Guzman. Opo, Your Honor. Ngayon magko-conflict yung statement yung dalawa ni Major. Yung nangyari po kasi noon yun, Your Honor, ang sinabi po nung mga witness po, sir, is dalawa po sila. Yung isa po is tricycle driver po ng Toran. Isa pa po sa mga presidente ng tricycle sa Toran. And yung isa po, sabi po nung witness, bodyguard po ni Mayor. Pero hindi po namin alam yung pangalan niya dati, sir, kasi mga imported po yan, sir. Ibig sabihin ko, yung term ko po ng imported, hindi po sila taga-Apari. Taga-Esiha po yung mga yan, sir. Kaya yung mga witness po, nagtatanong kung sino. Tapos dinescribe po nila sa amin yung tao po. Tapos yung nakamotor lagi ng tang orange. Tapos pinasinan po namin. Doon sa description ng witness, tumutugma ba sa katawan niya para masabi mo na siya na nga talaga yon? Apo, yung mga witness po kasi, sir, pinakita po namin sa kanila kung ito ba yung yung tao. Umuo po sila. Hindi lang po nila alam yung pangalan, sir, kasi mga bago po sila sa Apari. At he was present. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Pinakita yung picture. Siya po, si Hepe po ang nagsabi sa akin nga, ito yung boss. Ay, ito yung sir, ito yung tao na yon. So, umuo po ako sa kanya. Umuo din po yung mga witness, So sir. pinakita kay Major yung picture ni Dennis. Tama? Description po, sir. Description po yung pinakita. Description. Ano nakalagay doon sa description? Yun po, mataba, matangkad, tapos lagi pong nakamotor ng orange. Bakit sinabi niya, naalala niya na kutong? Ay, yung kasama po niya, sir, yung presidente po ng TODA. Dalawa po kasi sila, sir, yung nag-uusap nung nangyari po yun. Ang ano po niyan, yung dalawa po mag-asawa, sir, actually, sabihin ko na po paano nangyari, sir. Pwede po ba, Your Honor? Go ahead. That night po kasi, sir, tumawag po sa akin yung ex-mayor po, si Mayor Tumaru. Tapos, ang sabi niya po sa akin, hindi sumasagot yung kuya mo at yung ate mo. Yun po ang sabi sa akin. Pwede ba, ikaw na lang ang pumunta at mag-represent para sa kanila. Umuo po ako. Nung pagdating ko po doon, sir, umiiyak po yung 5 tao. Ang nakadinig po yung mag-asawa po nakadinig. Kasama po nila yung tatay at nanay, tapos yung tita. Kasi yung auntie po, yung nakakaalam po doon kay ex-mayor Tumaru. Doon po sila nagsimulang nagkwento. Kasi po yung sa burger stand po na saan nangyari yung naganap po yung threat po. Hindi po nakita nung 2 tao yung hindi po nakita yung mag-asawa, sir, na nandun pala sa burger stand. Ngayon po nag-uusap yung mga alleged po si Mr. Dennis po at yung isang presidente po ng TODA. Nasabi po ni Dennis, papatayin namin yan si Vice Mayor Alameda, kasama yan si Tumaru. Yun po yung narinig, sir. Tapos ang ginawa po ng 2 mag-asawa, sir, pumunta po sila sa bahay ni ex-mayor para humingi po ng tulong kasi natatakot daw po silang pumunta ng headquarters kasi hindi po nila sigurado kung sino po yung mga kasama ni Mayor at yung hindi po kasama sa headquarters. So, yun po. Pagdating ko po doon, nandun na po sila Major Zambale. Okay. Break ka muna. Dennis de Guzman, totoo ba yung sinasabi niya na may balak kayong patayin si Vice Mayor at saka si former Mayor? Hindi po totoo yan, Your Honor. Alam mo ha, kung totoo man yon at magiging totoo yung information na na-receive ko na ikaw nag-facilitate ng withdrawal ng mga gamit nila, mga armas nila, gamit ang ambulansya, ay talagang 1 year in the making yung plano niyo na pagpatay kay Vice Mayor. I am warning you, you are under oath. Pag sinungaling ka, pwede kita ipakulong dito sa baba. We can cite you in contempt at ikukulong ka namin. Hindi ka makauwi doon sa inyo. Opo, Your Honor. 1 year in the making yung plano pala pag ganun. Finally, napatay rin si Vice Mayor. Kung ganun ang yung plano noon pa. Mayor, paano mo naging bodyguard ito si Dennis de Guzman? Bali, binigay po ni Romel José niya po, sir. Nung before election lang po, sir. Anong background nito? Yes. Paano mo naging bodyguard? Anong background nito? Bali, Kwan po. Dati pang security po. Daw sabi ni Romel José niya po, sir. Security. Okay, you want to say something, Senator Coco Pimentel? You have the floor.
Mr. Chairman. I'm just here to listen, Mr. Chairman. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Any more from your side? Sino gusto magsalita? Before we suspend this particular item so that we can tackle other bills at balik na lang tayo August 22, 2023 para sa continuation ng hearing. Go ahead, Ruel Alameda. Your Honor, last na po to, sir, kasi natatakot na po kami. Actually po, sir, yung munisipyo po Huwag namin... kang matakot. Yes, sir. Huwag kang matakot. Arde, pag may mangyari dito sa pamilya na ito, managot ka sa komite na ito, ha? Yes, sir. Ha? Siguruhin mo, i-secure mo sila. Ha? Na wala mangyari. Yes, sir. Send